Okay? Minsan pa sabi mo, hello, blessed. Salita tayo, pinagpala tayo mga kapatid. Lagi natin tandaan, ang pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, financial. Basta wala tayong sakit, malusog tayo, pinagpala tayo physically. Wala tayong kagalit, wala tayong kaaway, pinagpala tayo emotionally. Kaya, day after day, tayo ay blessed. Minsan pa sabi mo, I am blessed. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Praise God. Again, ang ating pong pag-aaralan this evening, yan, tumama na po ako, praise God, ay a practical, balanced life. Nung ako po ay nagpupunta sa Singapore, sa ibang bansa, minamasdan ko yung eroplano. Kasi siyempre, habang lumilipad, yung pala, kailangan ang bilis ng ilis dito sa kaliwa, parehas ang bilis ng kanan. Or else, pag lumiliko, mas mabilis yung nasa kanan, mahina yung kaliwa. Liliko siya. Ngayon, kung gusto mo ng diri-diretso ang eroplano, parehas ang lakas ng magkaliwa. So, gayon po ang tinatawag nating balance. Kasi tayo, mga kapatid, lagi natin tandaan, ang nagiging problema sa tao, hindi tayo balansyado sa ating buhay. Ang tao kasi binubuo yan ng espiritu, kaluluwa, at katawan. So, hindi lamang tayo may katawan. Mayroon din po tayong kaluluwa, at mayroon din po tayong espiritu. Why I call it practical, balanced life? Kasi again, may mga tao na nakafocus lang sa isang bahagi ng kanyang pagkatao and they are neglecting sa isang bahagi ng kanilang pagkatao. Basa tayo. Praise God. Sige, next. Sabi po dito ni John, sabi niya, minamahal, aking itinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. Yan naman po ang gusto natin, guminhawa tayo lahat ng bagay. Financially, materially, lahat magkaroon tayo ng mga bagay-bagay. Yan ang dalangin din po ni Apostle John kay Gaius. Sabi niya, idinadalangin ko na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. At hindi lamang yan, at bumuti ang iyong katawan. Isang aspeto yan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Yun po ang sinasabi dito mga, kung babasahin natin, sige, next slide. Tingnan po, medyo dinagdag ko lang para mas lalo natin maintindihan. Sabi niya, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay, kasama dyan ang espiritual, ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. Physical aspect yan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So ngayon mga kapatid, minsan nakafocus lang tayo doon sa bagay, pero nakakalimutan natin yung ating kaluluwa. Minsan nakafocus tayo sa bagay, nakafocus din tayo sa ating katawan, pero nakakalimutan natin ang ating kaluluwa. So ngayon mga kapatid, pag sinasabing balansyado, there's nothing wrong na magtrabaho tayo, kumita tayo ng pera, magkamit tayo ng mga material na bagay. There's nothing wrong sa mga bagay na yan. Kaya lang, ang nagiging problema, most of the people nowadays, they are focusing sa mga bagay na material and they are neglecting sa kanilang kaluluwa. Sabi mo nga sa ulit sa katabi mo, may kaluluwa nga. Agree ba kayo doon, mga kapatid? Hallelujah. So what we do to our physical life? Anong ginagawa natin sa ating physical? Pinapakain natin. Kasi kapag hindi mo yan pinakain, papayat tayo. Tama ba? Pag hindi mo yan ninalagaan, magkakasakit yan. So we take care of our physical life. At wala rin problema yan. Magpaganda tayo, magpagwapo tayo. There's nothing wrong with that. Kaya lang, ang sinasabi nga po natin, we need a balanced life. Ikaw muna ito kasi para natin maintindihan. Okay, next slide. Tingnan po natin. Sabi ng Thessalonians sa ELT translation, now, may the God of peace Himself sanctify you completely. Gusto ng Lord kompleto tayo. And may your spirit
and soul and body be preserved complete without blame at the arrival of our Lord Jesus Christ. Nakita niyo po yung tatlong aspito, spirit, soul, and body. Kailangan ito kumpleto. Sabi nga po natin ulit, kumpleto. So, para magkaintindihan tayo mga kapatid, kailangan natin ang balance line. Ngayon, magtanong tayo, alin ba ang higit mong pinaglalaanan ng oras? Pinag-uukulan ng maraming panahon? Pinag-uukulan mo ba ng maraming panahon ang espiritu mo, kaluluwa mo, o katawan mo? Alin ba ang higit mong pinaglalaanan ng oras? Praise God. Okay, next. Tingnan po natin, mayroon po tayong soul, mayroon tayong spirit, mayroon tayong body. So yung soul, yan po yung psychological aspect, yung itong tinatawag self-awareness. Ang spirit naman, ito naman po ay spiritual, God consciousness naman. Kumbaga, ang spirit, it's all about spiritual, tungkol sa Diyos. Ang body, ito naman po ay physiological or world consciousness. So, yung tatlong bagay na yan, napakahalaga na pareho natin sila binibigyan ng panahon. Okay, una, yan po yung balance line. Actually, mga kapatid, minsan, ito ang nakakalungkot, ang daming mga tao na sa career, may oras yan. Sa finance, may oras. Pero minsan sa family, wala ng panahon. Sa health, wala na rin panahon, inaabuso ang sarili. Sa fun at recreation, wala nang panahon magpasyal-pasyal. Puro focus. Friends, ayan, mas marami tayong panahon dyan sa friends. Tambay, ayan. Talagang nag-i-spend ng panahon, ng napakahabang panahon, at personal development. Anong ibig sabihin yung para bang itinidevelop mo rin ang sarili mo. Praise God. Nagbabasa ka ng mga aklat para natututo ka sa iyong sarili. So ngayon, alin ba ang higit dyan natin ang pinaglalaanan ng oras? Madalas, ang wala tayong oras talaga dyan, spiritual. Aminin natin sa hindi. Sa trabaho, sa career, 8 hours. Kung 8 hours ang pasok natin. Pero minsan sa mga friends, may panahon tayo. Sa family natin, minsan may panahon tayo. But, kumusta? Again, hindi lamang yan. Tayo nabubuhay. Mayroon din tayong spiritual. So, balanced life. Okay, may tatlo tayong pag-aaralan. Sige, next. Praise God. Number, sabi niya, balikan natin ang 3 John 1:2. 3 John 1:2. Beloved, sabi niya, asa na tayo? Ang gulo naman ito. Beloved, I pray that you may prosper in every way, and that your body may keep well. So, binanggit ng Bible, yung katawan natin dapat keep well, manatiling magandang pakiramdam or maayos. Ngayon, mga kapatid, salamat na lang sa mga born again, sa mga magbo-born again, sa mga nagbo-born again-aginan lang. Hallelujah. Kasi minsan, akala ng iba, yung mga pagbabawal ay para bang paghimasok sa buhay, para bang pakiramdam nila, parang pinapakialaman ang kanilang buhay. Hindi po eh. Hindi po natin tulad sa mga baguhan, okay lang po yun yung mga bisyo-bisyo. Kasi sa atin na mga born again na, bawal sa atin talaga magbisyo. Kasi minsan niya may nakausap ako eh. Sila Jared, sinasabi ko lagi, tigilan nyo na yung paninigarilyo na yun. Pero hindi ko sila papersa, nasa kanilang decision yon. Kasi nakalagay na nga po dun sa kaha, cigarette smoking is dangerous. Saan ang nanganganib? Health, body. Dangerous to your health. Nakalagay pa nga doon may mga sakit ng eczema, may mga bukol-bukol na, alam mo, sasabihin ng mga naniniwala, drawing lang yan. Yan, hindi sila naniniwala na ang nag-cause yan ng illness. Tama ba? Praise God. Ngayon, ang sabi ng Bible, para balansin, take care of your body. Hallelujah.
So ano pa po, minsan, yung alak mga kapatid, alcohol ho yan. Hindi yan nakakabuti sa ating katawan. Hallelujah. Kasi, mayroon pong nag-experiment, yung mga germs, ang dami naman na nasa microscope, binuhusan ng alak, patay ang lahat ng mga germs. So, ibig sabihin, nakakamatay ang alak. Nakakamatay ang alak. Siguro ngayon, hindi mo pa nararamdaman ang effect. Pero darating ang panahon, pag tumanda ka, mararamdaman mo yung mga bunga. Ano pa ho, yung ginagawa natin minsan inaabuso ho natin yung ating katawan. Ano ba ang ibig sabihin ng inaabuso? Pagod na pagod, minsan nagpa-basketball, praise God, biglang maliligo. Nako, trangka ang anong mangyayari dyan. Masisira ang katawan natin. Yung katawan natin kasi mga kapatid, puhunan natin yan. Ingatan natin ang ating katawan, praise God, pakainin natin ng tama, praise God. Huwag natin pakainin ng mga toxic na mga pagkain, kain tayo ng kain ng alimasa, alimang, na may napanood ko tuloy kagabi, lechon baboy. Ewan ko napanood nyo, yung lechon baboy daw, kapag kakainin 100 na tao. Yun ang kasunduan pa lang, kaunti na lang natitira. Paano daw mapapakain yung 30 katao doon sa kaunting natitira? So, high blood, hindi ko mabayaran yan. Sabi nga ng caption, totoo nga palang nakaka-high blood ang lechon. So, praise God. So, in other words, tayo, yung ating katawan, ingatan natin yan. Kasi kapag bumigay yan, wala na tayo. Praise God. Punta lang kayo sa ospital. Gusto nila gumaling, gusto nila lumakas. Pero ang totoo talaga, kapag bumigay ng katawan, we can do nothing. Ngayon, na malakas pa tayo, ingatan po natin. Huwag natin pakainin ng mga bagay na nakakasama. Hindi lahat ng pagkain nakakabuti sa katawan. May mga pagkain na hindi nakakabuti ng katawan. So dito, sabi ng Bible, para maging balance po tayo, ingatan natin ang ating katawan. Amen? Amin po ba? Parang ayaw nyo, praise God. At sa iba, wala namang problema. Yung katawan talagang pinapakain natin yan. Ako, kapag gutom ako, nanginginig ako kasi sabi ng iba, pagka gutom ka raw, na nanginginig ka, mataas daw yung sugar mo niyan. So ako, basta gutom ako, ganun ako nanginginig, kailangan ko talagang kumain. So kailangan natin pakainin ng tama ang ating katawan. Sabi mo nga sa katabi mo, take care of your body. Praise God. O, tina, paano natin naalagaan ang katawan? Praise God. Sige, next slide. Ito po ang tawag dito ay physiological life must be completely keeping well. Kailangan keep well ang ating physiological life. Paano natin? Balik tayo. Dito sa body, tama yan na. Dito sa body, yung physiological, yung world consciousness, how we will take care? Diet. Tama yung diet natin. Sabi nga balance. Kumakain ka ng gulay, kumakain ka rin ng isda, kumakain ka rin ng karne. Hindi puro karne. Ika mamangang gulay. Kailangan kumakain ka ng gulay para balansyado yung diet. Tama po ba mga kapatid? Minsan nga ako, sabi naman ng isang trabahador ko doon sa pastor, sabi niya, Sir, mahilig ka pala sa tahong. Ako kasi kasi gusto ko kasi balance. Yung tahong kasi nakakatanggal yan, hindi nailalay ko sa goiter. Kasi yan, seafoods. Kailangan kakain ka rin minsan ng seafoods para sa diet. Kakain ka rin ng mga prutas. So yun po yung proper diet. Nag-exercise ba tayo? Isa po yan. Dati-dati ang mga bata, malalayo sa sakit. Bakit? Ang mga laro, nakakapagpapawis sa kanila. Luksong bakal, luksong tinik. Ang mga laro dati nakakapagpapawis. Napansin niyo naman nakaabot nun? Nakaabot ka ba doon, Angelica, sa mga ganon? May Chinese garden. Talagang papawisan na maghapon. Kaya nga mga bata nun ang babaho eh. Maghapon ang babaho. Bakit? Kasi
Physical ang ano nila, laro. Ngayon, ang mga bata, alam niyo kung nakakasakit. Nakakatakot ngayon pala. Ang radiation pala kapag umabot daw sa bata, ha? Sa isang araw, umabot daw ng 1 oras, 2 oras na kababad, umanda ka, ang sakit. Grabe. Medyo ingatan natin ang ating mga anak. Kasi minsan, para hindi maabala sa pagtatrabaho si inay, o mag-cellphone ka dyan habang naglalabaw. They don't no, na nagkokos yan na sakit. Kaya magkita mong mga bata ngayon, sakitin. Bakit? Wala nang physical. Hindi na sila nakakapag-exercise kasi puro na gadgets. Naiintindihan nyo ba ang sinasabi natin? Mag-exercise tayo. Hallelujah. Ako nga dati, alaala ko tuloy. Nung malakas, ayaw mag-jogging. Pero nung naparalisa na, naatake na, nakaganyan na, hindi siya mag-jogging. Paano po natin wala na eh. Kailangan, bago man magkasakit, doon ka mag-jogging. Tama? Hindi kung kailan may sakit ka na, at patay na ang kalahati mong katawan, doon ka mag-jogging. Tingnan niyo po sa mga nagja-jogging, halos doon may mga may sakit na, kasi nung bata, ayaw nila. So ngayon na malakas tayo, jogging tayo. Kami siya, takbo ka rin minsan. Praise God. Hindi lang paggalit si Jonas, tumatakbo ka. Praise God. Kailangan kahit hindi galit si Jonas, takbo ka rin. Praise God. So physical, atigit, protection na natin. Ingatan natin yung ating katawan. Hallelujah. Okay, next. Pangalawa, sabi ng ELT again. Sabi niya, Beloved, dear friend, concerning all things, I am praying for, wishing for you to be having things going well, just as your soul is doing well. Kung kanina keeping well, ngayon ay doing well. Okay, next slide. Ang tawag naman dito ay psychological life must be completely doing well. Ano yung psychological? Pag sinasabing soul, nandyan ang emotion, nandyan ang mind, at saka nandyan ang will. So, maayos ba kayo natin? Yung ating kaluluwa. Tingnan natin yung ating kaluluwa, actually mga kapatid, huwag tayong mag-iipon ng galit. Huwag tayong, naalala ko tuloy yung mission yung sino ba yung aking trabahador dyan na kaatin lang pero hindi na tumitigil sa pag-iyak kasi di ba itinuro ko yung about family. Si Arsen. Grabe, kaatin-atin lang nun pero na tamaan agad ang kanyang kaluluwa kasi sobrang hinanakit niya dun sa papa niya. Tinanong ko siya nung nandun kami sa trabaho, sabi ko, bakit kaya ka nang iyak nung nandun ka sa church? Yung pala talagang malalim ang sugat sa kanya, sa ama niya kasi hindi na nga daw niya iniwan ang kanyang ama, pero lagi daw siyang pinapagalitan, lagi na siyang mali, siya na nga nagtatrabaho, siya na nagpapakain na lang sa papa niya, pero siya pa rin daw ang laging nakikita ng kanyang papa. So malalim ang sugat. So yung ating soul, ingatan natin yan. Huwag tayong magkikimkim ng galit, hinanakit, puot, sama ng loob, kasi again, yung kaluluwa natin, alagaan natin yan. Kasi sabi ko nga, kapag marami kang hinanakit, magagalitin ka kaagad. Madali ka magalit, madali ka mapikon. Kasi ang dami mong itinatago sa iyong. So ano ang kailangan ng soul para maalagaan ng soul? Kailangan natin ng love, care, and attention. Kailangan natin yung pag-ibig. Kaya nga tayo naghahanap ng mamahalin kasi gusto rin natin mahalin. Tama ba? Tama ba? We exist to love and to be loved in return. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung mayroon kayong karelasyon, ikaw lang nagmamahal, hindi ka masyadong mahal, iwanan mo na. Kasi kailangan two-way ang pagmamahal. Kung ano ang sukat na ibinibigay mong pagmamahal, ganon din ang sukat na ibabalik niya sa'yo. Pag sinuntok ka, suntukin mo rin. Ganon lang yun. Praise God. Hindi, ibig ko sabihin, if love, ginagantihan, nakalain na po ba kayo ng ganting pag-ibig?
Kasi, ang totoo talaga, bakit tayo nagre-relationship? We're looking for love. Hindi ka naman, wala, tinumpak lang ako, medyo, may ano lang po ako, medyo trip ko lang, kaya nagrelasyon ako yun. Ano ka, adik para mag-trip-trip sa ganyan? That's why you're looking for relationship for a reason. Ano yung reason? To love and to be loved. So, kailangan natin mahalin. Kaya sabi ko sa inyo, pag naghanap kayo ng relationship, hanapin mo yung sasapatan, yung pagmamahal mo na ibinibigay mo sa kanya. Hindi po yung lang, ay hindi, mahal ko siya kahit hindi niya ako masyadong mahal. Mahal ko, hindi. Ang pagmamahal, magkatuwang yan. Lagi yung tandaan. Wala mong bite na hindi magkapareho ang laki ng gulong. Amen? Praise God. Ang hirap nun na ikaw lang ang nagmamatas, hindi ka masyadong mahal. Because may caption pa, ang sasabihin pa doon, ang minamahal mo, iba ang minamahal. Aba, huwag mong mahalin yung mga ganyan. Kailangan ang minamahal mo, ikaw lang ang minamahal. Tama ba, Angelica? Ang hirap naman, minamahal mo, tapos iba ang minamahal. Bakit? Kasi ang kaluluwa, para maging malusog, yung soul, kailangan ng love yan. Kita niyo po yung mga taong punong-puno ng pagmamahal, ang gaan ng buhay, ang ganda ng buhay. Pero ang taong hindi minahal, ay saksakan ng bigat ng loob ng mga yan. Mga kapatid, akala mo pinagtakluban na ng mundo ang itsura. Praise God. Tama ba? So, kailangan ng soul natin, love. Ano yung care? Alaga, may nag-aalaga. Sarap naman na may nag-aalaga. Kaya nga, sabi ni Pastor Noel, ay nandun sa Dubai, di ba ako natutulog ngayon doon sa Mabalakad. Sanglito, kami niya, nag-uusap kami sa camera eh. Anong gusto mong pasalubong? Sabi ko, makita ko lang po kayong mag-asawa dyan, nag-i-enjoy, okay na po. Hindi, wala po naman ako, hindi ko kailangan pasalubong. Sabi niya, ihanap na lang kita ng, ay sige ka ako, ihanap mo ako kako, maganda, babae, malaki ang sweldo. Praise God. Kasi aanin ko, aanin ko yung aming mapapangasawa na wala, maganda kasi yung nasa abroad kasi malaki ang sweldo doon. Minsan ang isang Sister Michelle, sumisildo ng 100,000 na peso na sa atin sa Dubai. Eh kung mayroon ako mapangasawa, 100,000 ang kinikita buwan-buwan. Praise the Lord. Hindi makakalapit na si Michelle sa akin, makakautang na sa akin. Praise God. Hallelujah. So, ito rin ang practical na buhay. Huwag kayong mag-aasawa ng babaeng walang ginagawa. Yung lagi na lang nagpapaganda. Praise God. Ayaw pa ng mga mumurahing lipstick. Gusto niya yung lipstick na tig 1,008. Hallelujah. Praise God. Ang mamahalin. Ayaw magbag na tig 350. Gusto niya tig 35,000. Mga ganon. Hallelujah. So again, we need care. Yung ating kaluluwa, maganda yung may nag-aalaga sa'yo. Sarap nun, yung pag-isip mo, may tatawag na sa akin, Papa, nakahanda na yung kape mo. Sarap naman nun, praise God. Hindi yung pagbangon ko, ako pa nag-iinit, ako magtitimpla. Tapos kung maligo ka na, malilit ka na, alas 4 na, gising ka. Masarap lang nag-iisa kaya ang hirap. Pero masarap ang may partner, Archie. Kasi somebody will take care of you. Di ba, Michelle? Si Michelle, alagang-alaga yan. Hallelujah. Alagang-alaga yan. Lagi sinasabi, mahal, hallelujah. Huwag ka masyadong nagpapagod. Praise God. Sarap ng ganun, ano yun, parang naglalabas si Michelle, may inaawat siya. Praise God. Wow, nag-aalaga naman talagang, huwag ka magpapagod, baby ko. Sarap ng mga ganyan, hindi nakakapagod yung mga ganyan. Hallelujah. Sarap ng ganyan, tapos pares kayo lang nanonood ng TV, makakantong ka sa kanya, nakahimlay ka sa kanya. Very sweet. Ang care kasi, nandyan ang sweetness. Amen? Sarap, mga kapatid, ng mag-asawa o partner na damando ng care at attention. Ano yung attention? Nilalaan mo ng oras. Lagi may oras. Lagi kang may pansin din. Hallelujah. Dati-dati, nung may asaan ng kasama ko pa si Joy, hindi ko hilig mag-mall. Hindi ko talaga hilig mag-mall.
Pero dahil hilig niya, sige, tuwing linggo, pupunta kami ng mall, ikot kami ng ikot, nananakit ng mga binti ko. Pero hindi dahil gusto niya, sasamahan mo siya. Bigyan mo siya ng atensyon. Tama? Ang gusto niya, may lovemaking kami, weekly, sister, weekly. So, gagawin ko, Sabado hindi ako magtratrabaho. Ilalang ko yung aking katawan maghapon para sa kanya. Kailangan ng atensyon yun kasi kapag ang halaman hindi naniligahan, nanonood to. Praise God. Kailangan may panawag. Tama ba, Michelle? Kasi kapag wala mahalagang atensyon. Praise God. Subukan nyo, may partner ka tapos hindi ka binibigyan ng atensyon. Nag-text ka, tapos 3 days nag-reply. Mukhang malaki ng problema yun. Praise God. Hallelujah. Minano ka. Hallelujah. Mahalaga po ang atensyon. Oras. Napakahalaga ng oras. Lalo na yung mga kababaihan, naghahanap yan ng oras. Naghahanap ng panahon yan. Kailangan pag nag-text yan, may reply ka niyan. Diba? Kumain ka na. Dati-dati, where na yun? Dito na yun. Yung mga ganyan, mahalaga yan. Pero hindi na uso yan ngayon, praise God, kasi may mga video call na ngayon. So, give attention. Meron po ako nakitang magkasintahan lang. Grabe, damag sila nag-video call. Tulog na yung babae, nakabukas pa yung video call. Ang ganda naman ng ganyang panahon. Bakit? Ang kaluluwa, inaalagaan. Kailangan maging malusog, hindi puno ng galit, kundi puno ng pagmamahal. So, balance tayo. Hindi lang tayo dyan nakafocus, baka naman dyan lang tayo. And lastly, yung ating. Sabi niya, "Dear friend, and I pray that all goes well for you. I hope that you are as strong in the body as I know you are in spirit." So, spirit tayo. Praise God. So, ito naman po ay psychical life. Must be completely going well. Kanina, doing well at keeping well. Ngayon, going well. Basta, tingnan natin how we will take care of our spirit. Kailangan nakakarinig tayo ng Word of God. Hindi po magiging malusog ang ating espiritu pag walang salita ng Diyos. And of course, naandyan yung worship. Marunong tayo sumamba sa Panginoon. Sumasamba, nananalangin, at mahalaga yung fellowship. Again, na dapat tayo nagsasama-sama, nagde-fellowship tayo. So ngayon this year, babalik na po natin ang mission ng dalaw. Minsan dadalaw na rin tayo sa mga kapatiran natin. Ang dami na kasi nanlalamig. Pupuntahan natin din para malaman natin yung bahay ni Angelica sa Bora. Pupuntahan natin si Angelica. Marami naman na magiging kulong-kulong. Praise God. Pupuntahan natin si Christian para malaman natin yung sitwasyon ni Christian sa bahay nila. Baka naman si Christian, mahirap yung buhay niya, hindi natin alam. Kaya nga, minsan, nare-realize ko, dapat hindi ko na pinapagalitan itong mga tao dito kasi hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan ng mga yan. Na-touch ako ng isang story, yung isang bata na laging late sa school. Ngayon, ang patakaran na ang disiplina ng kanyang teacher, every time na mayroong late yung bata na yun, papaluin ng stick. Gaganyan ng kamay, papaluin ng stick. So praise God, every day, yung bata na yan, ay pinapalo ang kamay kasi lagi siyang late. So, tuwing darating siya, ginaganon na agad ang kamay niya kasi papaluin siya. Kasi nakaprepare na siya doon kasi late siya. There was a time na nagbabike yung kanyang teacher, nakita yung bata na tinutulak yung kanyang tatay sa wheelchair. Yung palang ginagawa ng bata, kaya siya nalilate kasi siya nag-aalaga sa tatay niya at bago siya pumasok sa school, inaatid niya muna sa home for the aged yung kanyang magulang. So natouch yung teacher. Pagdating ng bata kasi late na naman, igano'n niya ang kanyang kamay. Alam niyo po, ang ginawa ng teacher, ibinigay yung pamalo, yung stick, sabi niya, "Ako ang paluin mo." Bakit? Kasi minsan, madali lang tayo mag-judge sa tao without knowing their situation. Hindi natin alam kung ano yung mga sitwasyon ng bawat isa. Di ba? Tulad kay Michelle kanina, pinatawag ko, hindi ko alam kung hindi ko natin alam kasi may kanya-kanya tayo. Bago tayo makarating dito sa church, may mga kanya-kanya tayong sitwasyon. Tama ba?
na dapat ang church maging encouragement na lang sa atin. Praise God. Amen? So again, tingnan po natin, hinuli ko ang Spirit kasi hindi tayo pwedeng mag-prosper physically kung hindi maayos ang ating kaluluwa at hindi maayos ang ating spirit. Kung gusto natin maging well lahat, unahin natin ang spirit. Pag maayos ang ating spirit, magiging maayos ang ating kaluluwa. Pag maayos ang ating emosyon, maayos ang ating katawan. Okay, next. Tingnan po natin. Next slide. Hallelujah. Sabi nga po dito, I pray that God who gives peace will make you completely holy, and may your spirit, soul, and body be kept healthy and faultless until our Lord Jesus Christ return. So, ang sabi ng Bible, spirit, soul, and body be kept healthy. So, healthy ang ating spiritual, healthy ang ating emotional, healthy din ang ating physical. Bigyan natin ng panahon. Wala namang walang masama na nagbibigay tayo ng panahon sa ating physical, pinapakain natin, dinadamtan natin. There's nothing wrong with that. At wala din masama na magmahal tayo at maghanap tayo ng ka-relationship. Basta wag din po natin kalilimutan ng ating spiritual. Because it all begin with spiritual life. Pag maayos ang ating relasyon kay Lord, magiging maayos ang ating relasyon sa ating partner. At kapag maayos ang ating relationship sa ating partner, magiging maayos ang ating relationship to everyone. Amen? So, balanced life, tingnan po natin, last, praise God. Balanced life again, spirit, soul, and body. Walang masama magtrabaho, basta may panahon ka rin na maglingkod kay Lord, may panahon ka rin sa spiritual natin. Lala natin ang pari-parihong oras. May oras para sa ating katawan, may oras para sa ating kaluluwa, may oras para sa ating spiritual na buhay. That is being balanced or having balanced